Ace TV. Nagtatampo man si Amanda kay David, hindi niya naman gustong isama sa tampo ang mga magulang nito na parang mga magulang na rin niya. Kaninang umaga ay tinawagan siya ng mami ni David at sinabing gusto raw nitong magkita sila sa main office ng hotel. Day off naman niya ngayon kaya pinagbigyan na niya ang ginang kahit na alam niyang malaki ang posibilidad na makita niya si David doon. Sa mga nakalipas na araw ay iniiwasan ni Amanda si David. Sa kabila ng mga efforts ng kaibigan sa pagkausap sa kanya, hindi pa rin niya ito pinapansin. Hindi niya gusto. Masakit pa rin para sa kanya ang nangyari sa kabila ng mga dahilan nito. Kaibigan lang siya. Pero dahil sa pagiging malapit nila ni David, nahihirapan siyang i-digest ang mga nangyayari. O naninibago siya na hindi na siya ang priority. Pwedeng may iba pang dahilan. At kung ang naiisip nga niya na ibang dahilan kung bakit siya nagkakaroon ng ganitong pagtatampo kay David, mas tama nga siguro na iwasan niya ito. Hindi na sa kanya si David. May Julia na sa buhay nito. Hindi na lang iniisip ni Amanda ang posibilidad na makikita ang matalik na kaibigan. Pero hindi niya alam kung pinaglalaroan ba siya ng tadhana o pinaglaruan ni David o ng mismong mami nito. Pagdating kasi niya sa opisina kung saan katatagpuin sana ang mami ni David, wala ito roon. At ang tanging taong iniiwasan niya ang naroroon. Lalo nasaktan si Amanda. Siguro nga ay may magandang dahilan si Tita Linda para gawin iyon sa kanya. Siguro, kagaya ni David, ay gusto lang nito na magkabati sila. Pero pakaramdam ni Amanda ay niloko siya. Malamang si David din ang may gawa niyon at pinakausapan ang mami nito. Akmang aalis na siya nang mapansing hindi lang si David ang nasa loob ng kwarto. Pamilyar sa kanya ang lalaki pero hindi niya maiwasang mapakurap para masiguro kung sino ang nakikita. Napahawak pa si Amanda sa pader dahil pakiramdam niya ay nanghina siya. Natunaw yata ang kanyang mga tuhod dahil nasa harap niya ngayon ang isang pangarap. Amanda, halika. Masayang bati pa ni David. Nilapitan siya nito. Hinawakan na kanyang kamay. Lalo na tigilan si Amanda. Hindi niya masiguro kung ano ang kailangang gawin. Gusto niyang lumayo kay David. Pero sa kasama nito ngayon, saglit. Isa ba sa mga paraan ni David para makabawi ay ang dalhin sa harap niya ang pinakagwapong nilalang na nasilayan niya sa buong mundo. Siya at si Lucas sa iisang kwarto. Isang malaking pangarap para kay Amanda ang makita si Lucas Gregor. Kaya lang, napakahirap magkaroon ng access para lang masilayan ito. Ilang beses mang nagpabalik-balik sa Pilipinas ang lalaki dahil sa iba't ibang endorsement at pangalawang tahan din nito dahil na rin sa Pilipina na ina, masyadong abala ito sa buhay. Ni hindi man lang nagkakaroon ng meet and greet. Kung pumunta man si Lucas sa Pilipinas, ay sandali lang kung endorsement ang usapan. Piling tao lang ang nagkakaroon ng access para makita ito. Tanging mga parte lang ng trabaho. Kung bakasyon naman ang usapan, napaka-eksklusibo palagi ng mga pinupuntahan at napakahirap malaman kung nasaan iyon.
Alam iyon ni Amanda dahil fan siya ni Lucas. He was a supermodel. Hindi lang ito sa buong bansa sikat, pati na rin sa buong mundo. Mula nang sumikat si Lucas, naging taga-subaybay na siya nito. Isa ito sa mga itinuturing ngayong pinakamatagumpay na modelo sa mundo. At ngayon, hindi na lang ito isang pangarap. Nandito ang mismong Lucas Gregor sa harapan niya. Sa pinaghalong-halong damdamin, napaiyak na lamang si Amanda. Kagaya na nangyari kay Amanda nang pinapunta ko siya sa opisina ng hotel ni Tita Linda. Napilitan din siyang dumalo sa grand opening ng LD Hotels and Casino, ang pinakamalaking projects ng Hotels Dilar. Kagaya noong una, hindi niya gustong dumalo. Pero dahil mismo ang mga magulang pa ni David ang sumundo sa kanya sa trabaho at pinagpaalam pa siya sa kanyang boss para lang dumalo sa event, napilitan na naman siya. Maraming dahilan kung bakit ayaw ni Amanda. Isa pa rin si David ang sa dahilan na kahit sa kabila ng ginawa ng kaibigan, ayaw pa rin niya itong patawarin. Lalo na't pakiramdam niya, napahiya na lang siya kay Lucas. Sa sobrang gulat kasi, napaiyak na lang siya. Hindi na niya gustong humarap pa uli kay Lucas dahil sa nangyari. Tumakbo siya palayo sa halip na harapin at makilala pa ang kanyang pangarap. Pero alam ni Amanda na hindi pa rin may iwasan na hindi niya makikita si Lucas. Ito ang napiling endorser at ambassador ng LD Hotel ang casino. Kasama si Lucas sa mga magsasagawa ng grand opening ng naturang hotel. Pero umaasa si Amanda na hindi siya makikilala ng binata. Ayaw niyang mapahiya. Hindi naman malaya sa posibilidad ang naiisip niya. Dahil sa estado ni Lucas sa buhay, siguro naman ay marami na itong nakilalang tao. Ang isang kagaya niya na fan na napaiyak nang makita ito ay hindi na siguro bago rito. Private person si Lucas, pero kilala ring playboy. Siguradong hindi na siya nito mapapansin kahit magkasalo pa sila sa isang mesa. Nangyari naman na iisip ni Amanda. Nagkasama nga sila ni Lucas sa iisang mesa. Pero mali ang kanyang akala. Mukhang nakilala siya ni Lucas. Dahil habang nagdi-dinner, pagkatapos ng grand opening, in-approach siya nito. Amanda, right? Nanginig siya. Hindi niya inaasahan iyon, kaya tumango na lang siya. Nakita niya nang ngumiti si David na katabi ni Lucas. Magkakaharap sila. Ganon din ang mga magulang nito. Ano ba ang gustong palabasin na kaibigan niya? Parang gusto pa yata siyang iset up sa kilalang modelo. Masasabi naman ni Amanda na maganda siya. Pero ang mapansin ng isang Lucas Gregor, kagaya lang din iyon ng tingin niya rito, pangarap. Hindi siya ambisyosa. Gusto niya si Lucas, oo, crush niya. Pero nabubuhay rin siya sa realidad na hindi siya parte ng mundo ng binata. Nakakasama man niya ngayon sa isang mesa ang sikat na lalaki na kagaya nito, hindi ibig sabihin ay mapapansin na talaga siya nito ng husto. Siguro nga ay nakilala at pinansin nito. Pero hanggang kailan? He was dating supermodels, actresses, all were famous in their own country. Siya, kasama man sa isang prominenteng pamilya at gumagawa na rin ng pangalan sa Pilipinas bilang manunulat, hindi pa rin masasabing babagay sa isang kagaya ni Lucas. Hindi na gustong mangarap ni Amanda. Sapat na para sa kanya na makita at makasama ang isang pangarap kahit sandali lang iyon.
Are you okay now? Lalong hindi inaasahan ni Amanda ang tanong na iyon. Hindi niya naitago ang pagkagulat. May pakialam sa kanya ang lalaking ito. Pero ano ang mga artikel na nabasa ko na wala raw puso si Lucas Gregor? Bulong niya sa isip. He was rude. He was arrogant. He was a playboy. Marami mga bad publicity ang nakukuha ni Lucas Gregor. Pero sa kabila niyon, matagumpay pa rin ito. Well, ganun nga siguro talaga ang nagagawa ng gwapo at charms. Yes, I'm okay. Maraming salamat sa concern. Walang anuman. Ngumiti pa si Lucas. Kung ngayon maayos ka na, can I dance you later? Anong pagpapakitang interest ito? At sa harapan pa mismo ni David at saka ng mga magulang nito. Bulong muli sa isip ni Amanda. Malapit na yatang maloka si Amanda. Pero sino siya para tumanggi? Sure. Pagkatapos ng dinner ay ang social night at balak sana ni Amanda na umuwi na ng maaga at gawin na lang sa bahay ang tinatapos na article. Pero ano bang pasayahin ang sarili paminsan-minsan? Nasa harapan na niya ang kanyang pangarap. Kahit na ba parang malabo pa rin na makuha iyon. Gusto na lang niyang aliwin ang sarili sa pambahirang pagkakataon na iyon. Malayo pa naman ang deadline para sa article. Sa lifestyle section kasi siya naka-assign ngayon. Ang sabi ng boss niya, hihintayin nito within this week ang article. Lunes pa lang naman ngayon. First dance nila ni Lucas ang isa't isa. Nakita ni Amanda na maraming mga mata ang nakatingin sa kanila. Naiilang siya, pero gustong intindihin ang lahat. Iyon ang consequence ng pagpayag niya sa gusto ng binata. You look beautiful tonight, Amanda. Gasgas na ang salitang iyon para sa unang salita. But still work for Amanda. Namuli siya. Hindi siya madalas na namumula kapag pinupuri. Pero isang Lucas Gregor ang pumuri sa kanya. Thank you. Ikaw rin. Pero sigurado naman, sanay ka na sa namasabihan nun. Ayokong isipin mo na vain ako. Pero hindi nga ba? Hindi alam ni Amanda na mali ang sinasabi. Sa halip na nagkakaroon siya ng ganda point sa lalaki. Sa pakikipag-argumento ni Rito, makakasama lang iyon. Models are vain, yeah. And I admit, kung yun ang gusto mo. After all, kaya naman kita niyaya na sumayaw ay para mapasaya ka. Gusto kong sundin ang gusto mo. Dahil gusto kong gawin para iyon para magustuhan mo rin ako. Lucas' point of view. Naapektuhan ng babaeng ito. Ramdam iyon ni Lucas. Hindi naman mamumula si Amanda kung hindi naapektuhan sa kanya. Sa loob ng maraming taon, umiikot sa pagiging modelo at babae ang buhay niya. Mabilis siyang makabasa ng takbo ng isip ng mga babae. Isa lang si Amanda sa mga babaeng nagkakagusto sa kanya. Inamin din naman iyon sa kanya ni David. Pero pagkatapos ng ilang papuri, ay nag-iba ang timpla ng mukha ni Amanda. Sa halip na magustuhan nito ang diretsahang pag-amin niya ng damdamin, mukhang hindi pa nito iyon nagustuhan. Kung ang ibang babae ay napapangiti at lalong namumula, si Amanda naman ay namutla. Are you flirting with me? Nasa boses ng dalaga ang nervyos. Ako ang klase ng lalaki kapag gusto ang isang babae. Hindi magdadalawang isip na sabihin niya rito. It's true. I like you, Amanda. Seryoso si Lucas. Gusto niya si Amanda. Noong una sila magkita, hindi na niya kayang itanggi iyon.
Kahit na ba nakakahiya kung ituring ang nangyari sa unang pagkikita nila dahil napayak ito, hindi iyon naging masama para sa kanya. Iyon pa nga ang naging daan para lalo niya itong mapansin. She looked very pretty despite the situation. May halong kasimplihan ang ganda nito dahil na rin sa simpleng damit na suot na magpunta sa main office ng De La Hotel. Walang kahit anong make-up pero maganda. Hindi man kagaya ng supermodels at artista na madalas na inilalabas ni Lucas, naagaw pa rin nito ang kanyang atensyon. Maliit lang si Amanda. Sa tansya niya ay nasa 5'2" lang ang taas. At ngayong magkaharap nga sila, dahil sumasayaw, ay kailangan pa nitong tingalain siya para lang magawang salubungin ng kanyang mga mata. Mas masasabi niya na mas maganda ito kaysa sa noong una nakita niya. Nakaayos at kahit manipis pa rin ang makeup, naka-enhance pa iyon lalo sa ganda nito. Amanda looked outstanding tonight. Kahit punong-puno ng kalituhan ang itim na mga mata, ay parang nahihipnotis mo pa rin siya na hirap alisin ang mga mata sa mga iyon. Gusto niya ang maliit na mukha, ilong at mga labi ni Amanda. May pagkamistisa rin ito. Cute, gorgeous, kapag gayong nakaayos. Pero hindi pa rin si Amanda ang tipo ng babaeng nagugustuhan niya dahil hindi naman malaki ang mga dibdib nito. Still, gusto pa rin niya ang dalaga. Hindi lang niya masabi at maipaliwanag kung bakit, pero may parte ng kanyang kalooban na nagsasabing gustong makasama ito. Kahit hindi naman talaga niya inaasahan ang pagkuha sa kanyang modelo ng LD Hotels and Casino, nag-look forward siya sa trabaho. Lalo na sa grand opening niyon dahil alam niyang makikita uli niya si Amanda. And it seems so worth it. Gusto mo ako? Pero paano? Tanong ng dalaga. Kumunot ang noo ni Lucas. Anong paano? Kailangan ba talaga ito natanong kung papaano nagugustuhan isang tao? Oo naman. Lalo na't hindi naman tayo magka-level. I mean, compared to you, I am nobody. Hindi rin ako gaya ng mga babaeng naging girlfriend o na-i-date mo. Napangisi si Lucas. So you really have to be my fan to know about this, ha? Famous ka, and yes, may crush ako sa'yo. How lucky could he get? Naniniwala na yata si Lucas na napunta sa kanya ang lahat ng swerte na magpaulan noon si Lord. Lalong lumuwang ang pagkakangisi niya. Then there's no problem. Tell me, kailan kita pwedeng i-date? Umiling ito. Hanggang dun lang yun. Sa tingin ko, I like you and you like me too. End of story. Nanggang bubulol pa na sabi nito. Naguluhan si Lucas. It shouldn't end that way. May boyfriend ka ba para hindi mo ako mapagbigyan? Hindi nagsalita si Amanda. Sa halip ay luminga ito sa paligid. Tumingin sa mesang kinauupuan nila kanina. Tiningnan nito si David. Lalo naguluhan si Lucas. Ibig sabihin ay in love ito sa best friend na si David. Pero hindi pwede. Nakilala na niya si David dahil na rin sa ginawa nilang business sa isa't isa. May girlfriend na si David. Di yata't nakagusto si Lucas sa isang babaeng na friendzone. Tumingin muli siya sa kaharap na dalaga at nakakunot ng noong nalilito.